Bridesmaid sina Kathy at Joyce, na siyang katuwang ni Patricia mag-asikaso sa invitation card at souvenir, maging sa paglalagay ng buong decorations ng mansyon, dahil dito gaganapin ang kasal nila ni Daniel. Kahapon ay nakausap na nila ng nobyo ang magkakasal sa kanilang pari. Nakahanda na rin ang kanilang isusuot, na mga ninganing isukat ni Patricia. Subalit ang sabi ni Nanay Martha ay bawal daw iyon. Maaring hindi matuloy ang kanilang kasal ni Daniel kapag nagkataon ayon sa pamahiin ng pinagmulang probinsya ni Nanay Martha. Kaya hanggang masid na lamang si Patricia sa napakagandang wedding dress niya. "Hello, Iha. May good news ako." Mula sa kabilang linya, ang boses ng kanyang ina 2 araw na lang bago ang kasal nila ni Daniel. Kausap niya ito ngayon sa cellphone. At inaasahan niyang ngayon darating ang parents niya dito sa isla para dumalo sa kasal nila ng binata. "Anong good news, Mom?" Excited niyang tanong. "Naibalik na sa amin ng dad mo ang titulo ng lupa at bahay natin, anak. Hindi na tayo mapapaalis. Hindi na tayo titira sa squatter." Masayang masaya ang kanyang ina. Halos maiyak nga ito. Napangiti naman siya sa sobrang saya. "Talaga, Mommy, salamat naman." "Alam kong hindi ka naaatras sa kasal ninyo, anak. Hindi na rin ako tutol. But once na sinaktan ka ng Daniel na yon, mananagot siya sa akin." Gigil nito. Natawa lamang siya bilang reaksyon. Mahal na mahal siya ni Daniel. Papaanong mangyayaring sasaktan niya ito? "Mom, pwede ba? Stop thinking about it. Ang mabuti pa'y mag-prepare na kayo ni Dad. Dahil inaantay na namin kayo, okay? Kami na ni Daniel ang mismong susundo sa inyo sa pantalan." Sabi na lamang niya. "Naku, excited na nga akong daddy mo. May isa pa pala akong good news sa'yo, anak. Tinulungan ni Daniel ang iyong ama na maibangon muli ang ating kumpanya. Kaya nga alam mo, nagustuhan ko talaga tong mapapangasawa mo, Iha. Kahit na hindi ka gwapuhan." "Mom, enough!" Putol ni Patricia sa masakit na sasabihin ng kanyang ina laban kay Daniel. "Mahal ko siya at kung anumang masasakit na sasabihin mo sa kanya ay nasasaktan din ako." Wika niya. Natigilan muna ito bago nagreklamo. "Anak, bakit ba kasi sa dinami-rami ng lalaki na in love ka sa Daniel na yan? Paano mo naman ako mabibigyan ng cute na apo, aber?" Napapahikbi ito sa kabilang linya. "You know what, Mom? I have to go. Mas madrama pa kayo sa akin eh. Ikakasal na lang ako, nagkakaganyan pa kayo. Basta, maghihintay kami ni Daniel sa pagdating niyo ni Dad, okay?" "Wait, anak." Hindi niya na hinintay ang sunod na sasabihin ng ina at inoff niya na ang linya. Itinabi niya ang phone at inayos ang magiging silid ng parents pagdating nila. Nilinis iyon at pinalitan ng panlatag maging kurtina. Pang-4 na silid iyon mula sa bukana ng hagdan sa pangalawang palapag ng bahay. Ang pangatlo ay siyang inuukupa ng mga kaibigan. Ang sabi ni Daniel ay walang darating na kamag-anak nito dahil nasa States ang nag-iisang kapatid ng ama. At sa side naman ng ina ay nasa malayong probinsya. Matapos maglinis ay hinanap niya ang nobyo. "Siyempre, makakarating pare. Kasal mo yan eh." Kausap ni Daniel ngayon ang kanyang kaibigan. Nagbago kasi ang isip niya. Kung dati ay civil wedding lamang ang nais niya, ngayon ay sinunod na niya ang kagustuhang kasal sa pari ng kanyang kasintahan. Minsan nga lang naman sila ikakasal ni Patricia, kaya nais niyang maging memorable iyon. "Salamat pare. Best man ka kaya inaasahan kong maaga kang makakarating." Tumawa ito. "Oo naman, hindi ako pahuhuli. Kung gusto mo, bukas na bukas ay pumunta na ako dyan. Tatapusin ko na lahat ng mga appointment ko ngayong araw para makalipad na ako papunta dyan, alright?" Matapos magkasundo ng magkaibigan, ay tinawagan naman ni Daniel ang nag-iisang pinagkakatiwalaan niya sa negosyo. Si Mr. Arturo Suarez, na siyang namamahala ngayon since nagtago siya rito sa isla at namuhay mag-isa ng halos 2 taon na. Kaibigan ng kanyang ama si Arturo, ang nag-iisang pinagkakatiwalaan niya.
Inimbitahan niya rin ang buong pamilya nito sa kanilang kasal ni Patricia. Nagulat man ay masaya ito para sa kanya at nangakong makakarating sa kasal nilang dalawa. Matapos makausap si Mr. Suarez, ay itinabi na ni Daniel ang kanyang cellphone. Wala na siyang ibang inaasahang bisitang darating, kundi ang tanging kaibigang si Ricky at ang buong pamilya ni Arturo na tinuring niyang ama. Matapos itabi ang cellphone, hinanap niya ang nobya. Sa veranda niya ito nakita, kausap ang dalawang kaibigan. Dinig niyang masayang tawanan ng tatlo, bago siya malingunan ni Patricia na papalapit sa mga ito. Nakita niya ang pagningning sa mga mata ni Patricia pagkakita sa kanya. "Daniel, tamang-tama't nandito ka. Ito kasing si Patricia, may sinasabi." Ani Cathy na panay ang tawa at sinasabayan ng kaibigang si Joyce. Wala siyang ideya sa pinag-uusapan ng tatlo, pero napangiti siya nang mapansing namumula rin ang magkabilang pisngi ni Patricia nang tumingin sa gawin niya. "Tigilan niyo nga ako, kayo tong walang tigil sa kakaloko sa akin. Sige kayo, kapag si Daniel di makapaghintay sa kasal namin." Saad ng nobya sa dalawang kaibigan. Nakikita niyang walang pagkukunwari sa mga mata ng nobya sa tuwing nasa harapan niya ito. Naroon ang totoong pagmamahal nito para sa kanya. At kahit napakaingay ng mansyon simula nang dumating ang mga kaibigan nito, ay parang okay lang din sa kanya. Lalo na't kapag nakikita niyang napakasaya ni Patricia. Para bang kahit ano ay kaya niyang ibigay sa babaeng mahal niya. Nang mapikon si Patricia sa biro ng dalawang kaibigan, ay hinila siya nito palayo sa dalawa. Ngayon ay malayo na sila sa dalawa nitong kaibigan. "Pasensya ka na, Daniel, ganun lang talaga sila. Ewan ko ba sa mga yun kung saan pinaglihi yun eh." Naiinis pa rin ito. Marahan niyang hinawakan sa magkabilang braso ang babae, bago iniharap sa kanya. "Patricia, sigurado ka na ba talaga na magpapakasal ka sa isang katulad ko? Hindi mo ba ako ikakahiya sa iba mo pang kaibigan kapag nakita kong ganito?" Naging seryoso si Daniel, bago hinawi ang mahabang buhok upang tumambad sa harapan nito ang mahabang peklat. Walang nabago sa reaksyon ni Patricia nang tumingin sa kabilang bahagi ng kanyang pisngi. Lumamlam ang mga mata nito at tinitigan siya sa mga mata. "Mahal kita, Daniel. At oo, magpapakasal ako sa'yo kahit na anumang meron dyan sa mukha mo. Hindi na mahalaga sa akin kung anong sasabihin ng ibang tao. Dahil ikaw lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay." Hindi niya maiwasang yakapin ng mahigpit si Patricia. Dahil dito ay binalot ng sobrang kaligayahan ng kanyang puso. At sa pagkakataong yun, mas lalo ata niyang minahal si Patricia. Dumating ang araw na pinakahihintay nila Daniel at Patricia. Ang araw ng kanilang kasal. Habang naglalakad palapit sa kanya ang pinakamagandang babae sa kanyang paningin sa araw na yun, ay halos huminto ang pag-inog ng mundo ni Daniel. Hindi rin mapalagay ang puso niya sa mabilis na tibok niyon. Napakasaya ni Daniel sa mga oras na yun. Kaligayahang ngayon niya lamang ulit naramdaman. Ang ikasal sa babaeng minahal niya sa pangalawang pagkakataon ay hindi niya mapaniwalaan. Napapalunok siya sa sobrang pagka-excite. Hindi niya inakalang darating pa siya sa araw na yun, na hindi niya akalaing magiging ganito siya kasaya. Nagiinit ang kanyang pakiramdam na umabot sa kanyang mga mata nang mahawakan ang palad ni Patricia. Kinamayan kaagad siya ni Mr. Mendez at tinapik ang kanyang balikat na tila ba sinasabing, "Ibinibigay ko na sayo ang kamay ng aking anak." Tango at ngiti lamang ang naging tugon niya. Ang ina naman ni Patricia ay naiiyak na niyakap muna ang anak, bago tuluyang inabot sa kanya ang palad ng mapapangasawa. At sa unang pagkakataon ay nginitian siya. Ngiting katulad ng asawa ay may tiwala sa kanya. Tinanguan niya ito at iginiya ang babae sa harap ng naghihintay na pari sa kanilang harapan. Nagsimula ang seremonya ng kasal sa gilid ng dalampasigan.
habang sumasabay ang mahihinang alon ng karagatan at pagsayaw ng mga halamang nakapalamuti sa paligid. Saka pa lang yata siya nakahinga ng maluwag, matapos ideklara ng pari na silang dalawa ay mag-asawa na. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa kanilang paligid, matapos niya itong kintala ng halik sa labi. Sabay pa silang humarap sa mga ito na kapwa nakangiti. At ang buong mansyon ay napuno ng kasiyahan sa maghapon, bilang selebrasyon ng kanilang kasal. Ang mga magulang ng asawa ay nanatili sa mansyon hanggang kinabukasan. Ang buong pamilya naman ni Mr. Suarez ay bumalik din kaagad sa Maynila. Si Ricky ay ganun din. Nagstay lamang ito isang araw sa isla at lumuwas na rin ng Maynila. Ang tanging naiwan sa mansyon na inabot pa hanggang kinabukasan ay ang dalawang kaibigan ng asawa na sina Joyce at Kathy. Pero sa araw na iyon ay hahatid nilang mag-asawa sa sakayan pabalik sa Maynila ang dalawa. Ayaw pa sana naming umuwi kaso naisip namin ni Joyce na honeymoon niyo pala ngayon at kailangan niyo ng privacy. Nanunudyo ang boses ni Kathy. Sinigundahan pa ng kinikilig na tawa ni Joyce. Napatingin sa gawin niya ang asawa. Nag-iwan ito ng isang matamis na ngiti. Nginitian niya rin ito pabalik. Ngiting nagsasabing, masusolo na kita. Ilang araw din siyang nagtimpi. Unang gabi nila ay maagang nakatulog si Patricia dahil sa pagod. Pangalawang araw matapos ang kasal nila, ay may pahabol pang selebrasyon dahil naroon pang magulang ng asawa. Kaya nalasing siya at maagang nakatulog. Pangatlong gabi sa gilid sila ng dalampasigan na tulog kasama ang dalawang kaibigan ng asawa niya. Nais kasi yon ma-experience ng dalawa, kaya wala silang privacy ni Patricia. At laking pasasalamat niyang nakaisip ng umuwi ang mga ito. Dahil isang linggo lamang silang mag-i-stay sa isla at babalik na sila sa Maynila kasama si Nanay Martha. At magiging bahay bakasyonan na lamang nila ang mansyon dito sa isla. Inip na inip siyang pinagmamasdan ng tatlong nagpapaalam sa isa't isa. Nang marating nila ang pantalan, tiningnan niya ang oras. Hapon na iyon at baka maiwanan pa ng huling bangka ang dalawa. Kaya nilapitan niya ang mga ito at itinaboy ng sumakay dahil paalis na yun. Inintay pa munang mawala ni Patricia sa paningin ng sinasakyan ng dalawa habang panay ang kaway. "Bye!" sigaw nito, bago siya sinulyapan ng nakangiti. "Uwi na tayo, wala nang maingay." Pahila siyang dinala sa kotse ni Patricia. "Malapit nang maubos ang pasensya ko sa mga kaibigan mo. Kung hindi pa nila naisip umuwi ngayon, ako na mismong maglalayo sa kanila." Nakangiti nitong Saad habang inaanalayang sumakay ang asawa pasakay ng kotse. Sinadya nitong ilapit ang mukha sa kanya. Yung nalalanghap na niya ang mabangong hininga nito. "Sige nga, Mr. Ibarra, anong gagawin mo ngayong wala na sila?" Humaplos ang isang kamay nito sa balikat niya. Sa ginawa nito ay napalinga siya. Wala namang gaanong tao sa pantalan, kaya walang makakakita kung hahalikan niya ito. Pero nagtimpi siya. Inalis niya ang kamay nitong nagbigay ng kakaibang init sa kanya. "Love, huwag mo kong lambingin dito." Pabulong niya saka maingat itong isinampa sa kotse at bahagyang hinalikan sa labi. Pero kumapit ang kamay nito sa leeg niya bago pa man siya makalayo sa asawa. Nakakadala ang magaganda nitong mata na tumitig sa kanya. Nginitian niya lang ito, saka tinanggal ang dalawang kamay na nakakapit sa kanya, saka tinungo ang driver's seat. Habol-habol lamang siya ng matamis na ngiti ni Patricia, hanggang sa nagsimula na siyang mag-drive. Halos palipari ni Daniel ang sasakyan pabalik ng mansyon, at mabilis na iginarahe. At ngayon nga, ay buhat niya paakyat sa kwarto nilang dalawa ang asawa. Si Nanay Martha naman ay nakangiti lang sa kanilang dalawa nang madaanan nila sa sala. Pagdating sa kanilang silid, para itong babasaging kristal na inilapag ni Daniel sa ibabaw ng kama. Bahagyang itinukod ang isang braso sa kama upang hindi maramdaman ni Patricia ang buong bigat niya.
pero mahigpit siya nitong niyakap upang magdikit ang kanilang mga katawan. I love you, Mr. Ibarra. Malambing na saad ni Patricia habang unti-unting inilalapat ang mga labi sa kanya. I love you more than everything, my wife. Pabulong naman ni Daniel bago ito hinalikan sa pisngi. Halik na tumagal matapos marating ang labi ng asawa. Gumanti si Patricia ng halik. Mas malalim kaya nag-init siya at hindi na napigilan ang sarili. You ready, my wife? Masuyong tanong ni Daniel. Tumangutango naman si Patricia. Nginitian niya ito. Alam niyang nag-aalala ang asawa sa mangyayari ngayon, pero naipangako niyang hindi niya ito sasaktan. Pero ika nga, promise is meant to be broken, dahil hindi naman niya natupad ang pangakong yun. Sa unang beses nilang sinubukan ni Patricia, bagaman naging maingat sa pagkuha, ay nasaktan pa rin ang asawa niya. Ganoon man ay pareho naman silang naging masaya sa mga sandaling yun. Higit lalo si Daniel. Magtuloy-tuloy na kaya ang masayang samahan ng mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.